Sa isang malamig na araw ng pasasalamat sa isang tahimik na suburb sa Pennsylvania, nagpunta sa kagubatan si Keller Dover, isang relihiyosong karpintero at survivalist, kasama ang kanyang anak na si Ralph upang mangaso ng usa. Habang naglalakad sila sa gubat, tinuruan ni Keller ang anak kung paano mabuhay sa gitna ng kagipitan, palagi niyang binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging handa sa anumang sitwasyon. Pagkatapos ng pangangaso, umuwi sila at nagtungo sa bahay ng pamilyang Birch kung saan nagdiriwang ang dalawang pamilya ng araw ng pasasalamat. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang, lumabas sina Anna Dover at Joy Birch, ang kanilang mga anak na babae, upang maglaro sa labas, habang binabantayan naman sila ni Ralph at Elisa. Habang naglalaro, napansin nila ang isang kahina-hinalang lumang RV na nakaparada malapit sa kanila. Nilapitan ito ng dalawang bata at naglaro sa paligid nito. Napansin ni Ralph at Elisa ang kakaibang sitwasyon at pinigilan sina Anna at Joy. Narinig pa nila na may gumagalaw sa loob ng RV, pero binaliwala na lang nila ito at bumalik sa loob ng bahay. Maya-maya, habang patuloy ang kasiyahan, nagpaalam sina Anna at Joy sa kanilang mga magulang para pumunta sa bahay ng Dover upang hanapin ang nawalang pulang whistle ni Anna. Voluntaryo si Joy na tumulong sa paghahanap. Habang lumilipas ang oras, napansin ni Keller na hindi pala sinamahan ni Ralph at Elisa ang dalawang bata papunta sa kanilang bahay. Kinabahan si Keller at dali-daling nagtungo sa kanilang bahay, ngunit kahit anong sulok ang kanyang halughugin, wala doon sina Anna at Joy. Agad na lumaganap ang takot. Ang tanging posibleng palatandaan ay ang kahina-hinalang RV na nakita nila kanina, kung saan nakita pa nina Anna at Joy na naglalaro. Tinuro ni Ralph kay Keller kung saan ito nakaparada, pero wala na ito sa lugar. Tumawag agad si Keller ng pulis at ibinigay ang detalye ng itsura ng RV. Samantala, habang kumakain si Detective Loki ng hapunan sa isang Chinese restaurant habang bumubuhos ang ulan, tumawag ang dispatch at iniulat ang insidente ng nawawalang mga bata at ang nasabing RV. Agad siyang kumilos, natunton ang RV, at dahan-daang lumapit dito. Napansin ng driver ng RV ang paparating na pulis at agad na nagtangkang tumakas, ngunit nabangga ito sa isang puno. Nilapitan ni Loki ang sasakyan at inaresto ang driver, isang lalaki na nagngangalang Alex Jones, na tila may kakulangan sa pag-iisip at kumikilos na parang bata. Tinatanong ni Loki si Alex kung nasaan sina Anna at Joy, pero wala siyang makuhang matinong sagot. Wala ring anumang ebidensyang nahanap sa loob ng RV o sa bahay ng tiyahin ni Alex, kaya may natitirang 48 oras lamang ang pulis para legal siyang hawakan. Nagmamakaawa si Keller na sampahan ng kahit anong kaso si Alex para manatili ito sa kanilang kustodiya, ngunit wala silang matibay na basehan. Dahil sa tindi ng presyon at desperasyon ni Keller, sineryoso ni Loki ang kaso. Hindi siya tumigil, gabi at araw siyang naghanap ng mga posibleng lead. Hanggang sa natuklasan niya ang isang pari na umamin na nakapatay ng dating child abductor. Hindi raw niya alam ang pangalan ng lalaki, pero sinabi nitong inamin ng lalaki na nakapatay siya ng 16 na bata. Ibinaon niya ito sa kanyang basement at inilibing ang bangkay doon. Habang naghahanap sina Keller at ang iba pa sa kakahuyan kung saan huling namataan ang RV, tumawag ang kanyang asawang si Grace dala ang isang kagyat na balita, pakakawalan na raw ng mga pulis si Alex. Habang inilalabas si Alex ng mga pulis, bumulong ito kay Keller ng nakakakilabot na mga salita, hindi sila umiyak hanggang sa umalis ako. Bago pa man makasagot si Keller, pinigilan na siya ng mga pulis at agad na tinapos ang kanilang sandali. Sinabi ng hepe ng pulisya kay Keller na isasantabi na lang nila ang nangyaring gulo sa istasyon, ngunit may mariing bilin daw na hindi maaaring umalis si Alex sa loob ng Commonwealth. Galit na galit si Keller at hinarap si Detective Loki. Ipinapaalam ang narinig niyang bulong mula kay Alex sa parking lot. Pero hindi naniwala si Loki, iniisip na baka kathang-isip lamang ito ni Keller, dala ng emosyon. Nangako si Loki na kakausapin niya ulit si Alex, ngunit si Keller ay mariing iginigiit na arestuhin na si Alex. Muli ngang kinausap ni Loki si Alex, ngunit nagkunwari itong walang sinabi kay Keller. Tumawag si Loki kay Keller at sinabing nasasayang lang ang oras nila, kahit anong gawin nila, hindi magsasalita si Alex. Nadismaya at labis na nabigo si Keller, kaya tahimik na lamang niyang ibinaba ang telepono habang nagsasalita pa si Loki. Dahil sa matinding pagkadismaya at desperasyon, napagpasyahan ni Keller na akuin na ang hustisya sa sarili niyang mga kamay.
Pinark niya ang kanyang sasakyan malapit sa bahay ng tiyahin ni Alex. Sa hindi inaasahan, narinig ni Keller si Alex na mahina at tila pabulong na kinakanta ang isang kakaibang bersyon ng Jingle Bells, isang bersyong tanging sina Anna at Joy lamang ang may alam. Lalong tumindi ang hinala ni Keller. Gamit ang matibay na paniniwala, dinukot niya si Alex at ikinulong ito sa isang abandonado at sira-sirang gusali na pagmamay-ari niya. Ipinagtapat ito ni Keller sa kaibigan niyang si Franklin. Sa una, nagulat at nayanig si Franklin, alam niyang mali ito at labag sa batas, ngunit sa huli napapayag rin siyang manahimik, dala rin ng matinding hangarin na matagpuan si Joy. Samantala, may bagong impormasyon na natuklasan si Loki tungkol sa bahay kung saan unang nakita ang RV. Napag-alaman niyang may batang nawawala rin doon ilang taon na ang nakalipas. Pinuntahan niya ang matandang babaeng may-ari ng bahay, na mariing sinabi na ang kumuha sa dalawang batang babae ay siya ring kumuha sa anak niyang si Barry, 26 na taon na ang nakalilipas. Sa panahong iyon, hindi pa pulis si Loki. Ayon sa matanda, saglit lamang siyang nakatulog at pagdilat ng kanyang mata ay wala na si Barry, na noon ay naglalaro lang sa harapan ng kanilang bahay, malapit rin sa kinapwestuhan ng RV. Pinuntahan din ni Loki ang isang pari na may naging karanasan sa naturang child abductor. Ayon sa pari, naniniwala raw ang dumudukot ng bata na siya ay nakikipagdigma laban sa Diyos. Ipinagyayabang pa raw ng salarin na mayroon siyang sariling pamilya. Ngunit para kay Loki, puro walang saysay ang mga pahayag na iyon, wala itong konkretong maidudulot sa investigasyon. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na isinailalim ni Keller si Alex sa matinding pisikal at mental na pagpapahirap, desperadong mapilit siyang magsalita. Kinagabihan, ginanap ang isang candlelight vigil para kina Anna at Joy. Maraming tao ang dumalo, kabilang si Loki. Sa gitna ng madla, napansin ni Loki ang isang lalaking kakaiba ang kilos, mahigpit niyang hawak-hawak ang teddy bear ni Anna sa paraang kahina-hinala. Nang mapansin ng lalaki na pinagmamasdan siya ni Loki, agad itong tumalikod at naglakad palayo. Sinundan siya ni Loki, bigla na lamang tumakbo ang lalaki. Tinangka siyang habulin ni Loki, ngunit nakatakas ito. Kakahanap pa lang ni Loki na nawawala na pala si Alex, at galit na galit siya sa kanyang hepe. Akala kasi niya, nasa ilalim ng surveillance si Alex, dahil mahalaga para kay Loki na alam niya ang kinaroroonan ng bawat isa upang hindi masira ang kanyang investigasyon. Biglang may tumawag sa kanya, isang taong nagsabing nakita raw niya ang lalaking hinabol ni Loki noong nakaraan. Agad na nagtungo si Loki sa isang bilihan ng damit, kung saan kinumpirma ng tindera na pamilyar sa kanya ang lalaki base sa sketch ng pulis na napanood niya sa balita. Ayon sa kanya, linggo-linggo raw bumabalik ang lalaki sa tindahan para bumili ng mga damit pambata, iba't ibang sukat sa bawat pagbisita. Iniabot ni Loki ang calling card niya at inutusan siyang tumawag agad kapag bumalik ulit ang lalaki. Samantala, kararating lang ni Franklin mula sa isa na namang pambubugbog kay Alex. Tinanong siya ni Nancy kung saan siya nanggaling. Hindi na nakapagsinungaling si Franklin, kinain na siya ng konsensya. Kaya't inamin na niya sa wakas ang ginagawa nilang mali. Gulat at takot ang naramdaman ni Nancy, kaya't pinuntahan niya si Keller, desididong makita si Alex. Hindi makapaniwala si Nancy sa sinapit ni Alex. Sa desperasyon, nakiusap siya kay Alex na sabihin kung nasaan ang anak niyang si Joy. Sinubukan pa niyang tanggalin ang tali ni Alex, umaasang maaabot niya ito sa maayos na paraan. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang tumakbo si Alex papunta sa bintana upang tumakas. Mabuti na lang at naawat agad nina Franklin at Keller. Dahil sa pagtatangkang tumakas ni Alex, gumawa si Keller ng isang homemade na soundproof box na parang shower, kung saan pinapalitan niya ang tubig ng sobrang init at nagyayelong lamig habang iniinteroga si Alex. Labis nang nababahala sina Franklin at Nancy sa mga ginagawa ni Keller, pero hindi nila siya mapigilan. Kung ikaw kaya si Nancy, Franklin, o si Keller mismo, magagawa mo kaya ang ganitong klaseng hakbang para sa anak mo, kahit alam mong labag ito sa batas. Habang nangyayari ito, ang parehong lalaki na hinabol noon ni Loki ay nakapasok sa bahay ng pamilya Dover. Pumasok ito sa silid ni Anna, pero may narinig si Grace kaya agad siyang nagtungo sa kwarto. Wala siyang nadatnan, ngunit narinig niya ang pagbukas ng bintana sa kabilang silid. Nakatakas na ang lalaki. Agad niyang tinawagan si Loki at isinalaysay ang buong pangyayari.
Pinakita rin ni Grace kay Loki ang basement kung saan nakita niya ang ilang kahina-hinalang kagamitan ni Keller. Tinanong ni Loki kung nasaan si Keller, at sagot ni Grace, malamang nasa labas pa rin ito, naghahanap ng kanilang anak, kahit gabi na. Doon nagsimulang magkaroon ng hinala si Loki kay Keller. Kinabukasan, sinundan ni Loki si Keller upang malaman kung saan ito pupunta. Pero napansin siya ni Keller, maling lugar kasi ang pinagtigilan ni Loki. Binusinahan pa siya ng truck na nasa likod, kaya napilitan si Keller na iwasan ang orihinal na pupuntahan at naglakad na lang papunta sa isang tindahan para bumili ng alak. Nilapitan ni Keller si Loki at diretsahang tinanong kung bakit siya sinusundan. Pinapasok siya ni Loki sa sasakyan at tinanong kung saan talaga siya pupunta bago pa siya bumili ng alak. Nagsinungaling si Keller. Aniya, mahigit 9 na taon na siyang hindi umiinom, at inisip niyang kung maglalakad-lakad lang siya sa parking lot, baka mawala ang pagnanasa. Pero nang makita raw niya si Loki, doon na raw niya naisip na huwag nang ituloy. Sinabi naman ni Loki na may natirang kalahating sako ng lye sa basement nila, at bagamat iniisip ni Grace na tumutulong si Keller sa pulisya, alam nilang pareho na hindi iyon totoo. Muli na namang nagsinungaling si Keller at sinabing ginamit niya ang lye para ilibing ang aso nila noong nakaraang taon. Sa puntong iyon, inamin na ni Loki na isa si Keller sa mga pinaghihinalaan niya sa pagkawala ni Alex. Mariing itinanggi ito ni Keller, sinasabing baka nakalabas na raw ng bayan si Alex matapos siyang palayain ng pulisya. Kinaumagahan, sinabi ni Alex kay Keller na hindi siya si Alex, at nagsimula siyang magbigay ng mga bugtong na hindi maintindihan ni Keller. Samantala, dahil sa patuloy na investigasyon ni Loki, natunton niya ang isang lumang gusali na pag-aari ni Keller. Pinuntahan niya ito, hindi niya alam na nasa loob pala si Keller. Nagkunwaring natutulog at lasing si Keller habang pumasok si Loki. Pinaglibot niya ito sa gusali, at muntik nang makita ni Loki si Alex. Pero bago niya ito masilip, biglang tumunog ang cellphone niya. Ang tumawag, ang tindera ng damit pambata. Sinabi nitong muling bumalik ang lalaking hinahanap ni Loki at binigay din niya ang plate number ng sasakyan nito. Sinundan ni Loki ang isang lead mula sa babaeng nagtitinda sa shop, na-identify nito ang plaka ng isang sasakyan na may kaugnayan sa isang lalaking nagngangalang Bob. Pagdating ni Loki sa bahay ni Bob, agad itong nagtangkang tumakas, ngunit nahuli siya ni Loki. Sa loob ng bahay, nadiskubre niya ang mga kahon na naglalaman ng dagwang damit ng mga bata, buhay na ahas, at mga guhit ng komplikadong maze. Nakakabahala ang mga natuklasan, ngunit sa halip na magbigay ng linaw, lalo lang nitong pinagulo ang isip ni Loki, wala itong direktang koneksyon sa nawawalang mga bata. Ipinakita ni Loki ang mga dagwang damit sa pamilya Birch at Dover. Kinilala ng mga ito ang ilang kasuotan bilang pag-aari ni Anna at Joy, ang mga suot ng dalawang bata noong araw na sila ay nawala. Sa sobrang sakit at galit, pinagbuntunan ni Keller ng sisi si Loki. Inakusahan niya itong nagsayang ng oras sa walang saysay na lead at sinisi sa pagkakaabot ng sitwasyon sa ganitong punto. Tumanggi si Keller na paniwala ang patay na ang anak niya hanggat wala siyang nakikitang bangkay. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ng mga pulis si Bob habang ito ay nagdodrawing ng tila maze. Sa sobrang pagkadismaya at pagkadesperado, hinarap ni Loki si Bob at tinanong kung ano ang kanyang iginuguhit. Tahimik lang si Bob. Nawalan ng pasensya si Loki at sinaktan ito, kaya napilitan ang mga kapwa pulis na awatin siya. Sa kaguluhan, nagawa ni Bob na maagaw ang baril ng isang pulis at binaril ang sarili. Samantala, labis ang pagkalugmok ni Keller sa lahat ng nangyayari. Bigla na lang bumulong si Alex, nasa maze sila. Ang mga salitang iyon ang muling nagpagising sa determinasyon ni Keller. Pinuntahan niya si Holly Jones upang humingi ng tawad. Habang nag-uusap sila, ibinahagi ni Holly ang kanilang kwento. Dati raw silang debotong Kristiyano ng kanyang yumaong asawa, ngunit nasira ang pananampalataya nila nang mamatay ang anak nila sa cancer. Ang pag-aampon kay Alex ay kaunting ginhawa sa sakit, ngunit hindi pa rin tuluyang nawala ang lungkot. Habang nag-uusap sila, napansin ni Keller ang isang pahayagan, nakasaad dito ang balitang patay na si Bob. Sa istasyon ng pulis, sinubukan naman ng hepe na pakalmahin si Loki. Sinabi nitong ayos lang na matalo sa isang kaso, dahil walang perpektong pulis. Pero may hindi mapakali kay Loki. Habang nagmumuni-muni siya, napatingin siya sa pendant ng bata sa isang lumang kaso.
Napagtanto niyang kamukha ito ng iginuhit ni Bob. Bigla siyang naliwanagan. Natuklasan nila na si Bob mismo ay minsang nakidnap bilang bata. 3 linggo siyang kinulong bago siya nakatakas. Palagi siyang tinuturukan ng halong LSD o ketamine kaya nawala ang mga alaala niya. Hindi kailanman nahuli ang dumukot sa kanya. Ipinaliwanag ni Loki sa kasamahan niyang si Rich na ang bangkay na nahanap nila dati ay may pendant na kapareho ng iginuhit ni Bob, kaya malinaw na may koneksyon. Ang librong nakuha nila, at ang maze na laman nito, ay hindi nalulutas. Ayon kay Rich, maaaring ang bangkay ay isa lang taga-gaya, isang wannabe. Ngunit kung ganoon, naisip ni Loki, paano nakuha ni Bob ang mga damit ni Anna at Joy. Naalala niya ang sinabi noon ni Grace, na tumakas si Bob sa pamamagitan ng bintana. Agad na pinuntahan ni Loki ang lugar kung saan tumalon si Bob. Doon, sa lupa, nakita niya ang isang medyas, kapareho ng isang medyas na nakita sa bahay ni Bob. Kumpirmado, may iba pang sangkot. Maya-maya, natagpuan si Joy na buhay pero lasing sa droga. Dali-daling nagtungo ang pamilya Dover sa ospital. Sa kabila ng kondisyon nito, pinilit ni Keller na makausap si Joy. Nang makita siya ni Joy, bigla itong natigilan, at tila naalala ang mga pinagdaanan. Mahina niyang ibinulong, si Keller ay nasa lugar kung saan sila ikinulong. Mistulang kidlat sa isip ni Keller ang pagbubunyag na iyon. Agad siyang umalis ng ospital, walang sinabi kahit kanino. Nakita siya ni Loki at agad itong humabol, kumpiyansa na may nalalaman si Keller. Sinundan niya ito hanggang sa isang property na pagmamay-ari ni Keller. Papalapit pa lang si Loki, narinig na niya ang tinig, si Alex, humihingi ng saklolo. Mabilis siyang pumasok sa gusali at nakita niya si Alex sa loob, mag-isa. Wala roon si Keller. Habang unti-unting nawawala sa katinoan si Keller dahil sa matinding desperasyon, muling bumisita siya kay Holly. Nagkunwari siyang tutulong sa pag-aayos ng ilang bagay sa bahay bilang kabayaran sa takot na naidulot niya sa istasyon ng pulis. Ngunit habang nag-uusap sila, may naramdaman si Keller, alam niyang naroon si Anna sa loob ng bahay. Bigla na lang, tinutukan siya ni Holly ng baril, ibinunyag na siya pala ang nasa likod ng mga pagdukot mula pa noon. Ikinadena na ni Holly si Keller at pinainom ng isang inuming may halong gamot, ang parehong inumin na ginamit niya sa mga batang dinukot niya. Walang nagawa si Keller kundi inumin ito. Nagmakaawa siyang makita si Anna. Sa mga sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Keller, ngunit agad itong kinuha ni Holly at itinapon sa lababo. Dinala siya ni Holly sa likod ng bahay, papunta sa isang lumang sasakyan. Habang naglalakad sila, nagsimulang umapekto ang gamot kay Keller. Nagsimulang magtapat si Holly, ang unang batang dinukot nila ay si Alex, na ang tunay na pangalan ay Barry, kasama pa si Bobby. Ayon kay Holly, ang pagdukot sa mga bata ay naging paraan nila ng kanyang asawa para magdeklara ng digmaan laban sa Diyos, upang gawing demonyo ang mga magulang, gaya ng naging kapalaran ni Keller. Pagdating nila sa lumang sasakyan, itinuro ni Holly ang isang butas sa ilalim nito. Sinabi niyang maaaring naroon si Anna. Nagmadaling binuksan ni Keller ang takip at tinawag si Anna. Inutusan siya ni Holly na bumaba, ngunit nang hindi siya sumunod, binaril siya nito sa binti. Sugatan at nanghihina, napilitan si Keller na bumaba sa hukay. Ngunit wala si Anna roon, natrap siya sa ilalim. Samantala, iniutos ng hepe ni Loki na puntahan si Holly upang ipaalam na natagpuan na nila si Alex. Dumating si Loki sa bahay, hindi niya alam na nakakulong si Keller sa ilalim ng lupa. Habang nag-iikot, may naramdaman siyang kakaiba. Pumasok siya sa bahay kahit walang pahintulot. Napansin niya ang isang lumang litrato ng asawa ni Holly na may suot na pendant na hugis maze, ang parehong lalaking pinatay ng isang pari noon, isang kilalang dumudukot ng bata. Masusing sinuri ni Loki ang bahay at naabutan niya si Holly habang tinuturukan ng gamot si Anna. Agad siyang bumunot ng baril at tinutukan si Holly. Ngunit nanlaban ito, nasugatan si Loki sa may noo, pero nagawa niyang barilin at patayin si Holly sa huling sandali. Agad niyang dinala si Anna sa ospital, parehong sugatan ngunit ligtas, na isalba niya ito sa tamang oras. Makalipas ang ilang araw, muling nakapiling ni Alex, o Barry, ang kanyang pamilya matapos ang 26 na taon. Si Anna na may muling niyakap ng kanyang mga magulang. Ngunit si Keller ay nananatiling nawawala. Habang unti-unting nagsasara ang kaso,
Naiwan si Loki sa bakuran ni Holly, tila hindi pa handang umalis. Sa katahimikan, may narinig siyang mahina ngunit paulit-ulit na tunog ng sipol. Ito ang parehong pulang sipol na ibinigay ni Keller kay Anna noong araw na nawala siya. Tumagilid ng kaunti si Loki, nakikinig. Patuloy ang tunog ng sipol. Unti-unting nagdilim ang eksena. Hindi tiyak ang sinapit ni Keller, ngunit ang tunog ng sipol ay tila senyales na buhay pa siya, nakabaon sa lupa, naghihintay na matagpuan. Ipagpalagay nating natagpuan din siya kalaunan ni Loki. Ngunit dahil sa matinding pagpapahirap na ginawa niya kay Alex, na si Barry pala, nahatulan siya ng ilang taong pagkakabilanggo, bilang kabayaran sa kanyang desperado at hindi mapatawad na mga hakbang, na ginawa niya alang-alang sa pagmamahal at hustisya.